Si Kyrie Irving nasa pahinga mode muna dahil pasok na naman sila sa playoffs. Nagpo-promote na si Kyrie ngayon ng kanyang signature shoes na base kasi sa sinabi niya dati, target niya makakuha ng $2.3 billion na revenue. Since si Kyrie ang naging global ambassador ng Anta since last year, nag-increase ang sales o revenue ng brand ng 16%. Nakuha nila ang projected na every year increase na 10 to 15%. Si Kyrie pa rin ang biggest name ng NBA para sa mga brand. So nakalaro siya ngayon ng 58 games at nabigyan pa ng bonus na $1 million dahil ang Dallas nagkaroon ng 50 wins sa regular season. Pero back to zero agad ulit yon pagdating ng playoffs. Since 2011, yung championship year ng Dallas, meron lang 3 beses na umabot ng 50 wins ang Mavericks. Yung una, 2015, nakatapat nila ang Houston sa first round, inabot lang yun ng 5 games. Yung ikalawa, 2022, umabot naman ang Dallas ng conference finals. So ito yung pangatlo na umabot sila ng 50 wins since 2011. Ikalawa para kay Luka at una para sa duo nila ni Kyrie. Based kasi sa kontrata ni Kyrie, meron siyang $2 million na incentive or bonus na makukuha kada taon. Yung $1 million na 50 wins nakuha na niya. Yung ikalawang $1 million na dapat makukuha niya ay kung nakalaro si Kyrie ng 65 games. So nagpasalamat si Kyrie sa bonus na nakuha niya at nag-celebrate din siya na ayon mismo sa kanya, meron kasi mga players ang hindi nakaka-experience ng 50 wins, hindi pa nakakapasok bilang 4th or 5th seed or kaya makakatapat ng isang veteran ball club. Pero isa sa pinagbago kay Kyrie, hindi na siya ganong kaingay sa media ngayon at hindi nagkakaroon ng distraction kahit nag-i-struggle pa ang Dallas nung early part ng season. So paano nagawa ng Dallas na mailayo si Kyrie sa controversy at maging focus sa season? Yung stint niya mula Cleveland hanggang Brooklyn nagkaroon ng mga controversy. Mostly yung Brooklyn talaga ang maraming issue. Nagkaroon pa yan ng hindi naging maganda ang record ni Luka at ni Kyrie since dumating siya ng Dallas last season hanggang ngayong mid-season. Base kasi doon, ginawang importanteng player ng Dallas si Kyrie. Mula yun sa pagbibigay ng bonus sa contract niya. Wala kasi nagbibigay sa kanya noon dati. Kinomplement ni Luka si Kyrie at kinokomplement din naman ni Kyrie si Luka. Kaya vice versa. Bago pumirma ng contract si Kyrie sa Dallas, naglabasan pa noon ng report na ayaw kasama ni Luka si Kyrie. Pero katulad ng Denver at ibang teams na mababa ang media market presence, hindi masyadong lumaki yun. Agad naman sinagot ni Mark Cuban na top priority nila si Kyrie sa free agency. So kinokontrol agad ng Dallas yung mga posibleng controversy kay Kyrie. Kaya hindi masyadong lumalaki. Nung pang lumipat si Kyrie or na-trade sa Dallas, sinabi niya noon or nag-request siya sa media na mag-focus na lang sila sa recent place niya sa Dallas at hindi sa future niya sa team. Si Kyrie ngayong season nagpo-post pa rin ng mga cryptic message na posibleng lumaki or pagsimula ng controversy. Pero hindi katulad nung nakaraang taon na maingay talaga. So hindi naman si Kyrie ang pinakamatandang player sa Dallas pero siya yung pinaka-veteran superstar doon. Nagiging leader na rin si Kyrie ng team at kino-complement din siya ni Coach Jason Kidd.